ngayong gabi. Nung sinabi niya yun, nagkaroon na ako ng katanungan sa isip ko. Malungkot, hindi ko naramdaman yung merong buong pamilya. Dalawa pala kami, so parang nainis ako. Simula na nawalan akong tiwala sa mga lalaki. Parang tingin ko lahat manloloko ba? Dumating nga ako sa point na tinanong ko na ang Panginoon, sabi ko, ito ba talaga yung buhay na nakalaan para sa akin? Susunod na. Lagi mo na lang akong binubungaan. Pagdating ko, nakakapagod yung bunganga mo. Pinagbubuhatan niya ng kamay yung nanay ko na sinasampal niya, tinutulak niya. Wala akong magawa kundi umiyak lang. Dahil para sa isang bata na katulad ko nang nakakakita ng ganong klaseng pangyayari sa isang pamilya, hindi maintindihan kung bakit. Hindi siya iniiyakan. Hindi mo naman siya tunay na daddy. Ang katotohanan iyon ang naging simula ng patong-patong na galit sa pamilya at pagkalito ni Widmark sa tunay niyang pagkatao. Doon pa lang nung sinabi niya yun, nagkaroon na ako ng katanungan sa isip ko. Malungkot, hindi ko naramdaman yung merong buong pamilya. Nararamdaman ko lang na nakikita ko lang pisikal na nandyan na merong tatay. Pero yung tunay na pagmamahal ng tatay, hindi ko naramdaman. Sa kanyang paglaki, itinuring ni Widmark na pamilya ang kanyang mga kabarkada. Sandalan at kaagapay niya sa lahat ng bagay. Napabayaan niya ang kanyang pag-aaral dahil sa paggamit ng ipinagbabawal na droga. Diyan na ako nasira ng tuluyan. Diyan na naging miserable yung buhay ko. Pag naubos na, wala na eh. Balik na ulit ako sa problema. Tahimik na ulit ako. Nag-iisip na ulit ako ng iba't ibang klase ng paraan kung paano ko masusustentuhan yung sarili ko. Matapos ang kanyang pakikipagbarkada, pumasok naman siya sa pakikipagrelasyon at nagsama sa isang bubong. Kontento na kami dun sa pagsasama lang. Walang commitment, sa madaling salita, na anong gusto mong gawin, pwede. Kasi wala kayong papel na pinagkasunduan na hanggang hirap at sarap, kayo pa rin eh. Ang motibo ko kasi, dahil may pera siya, may pandroga lang ako. Hindi nagtagal ay natuklasan din ng kanyang kinakasama ang paggamit niya ng droga, kaya humantong sila sa paghihiwalay. Ito na ang naging simula ng depresyon ni Widmark. Gusto ko na ayusin yung buhay ko, pero wala akong mapuntahan. Wala akong malapitan kasi nga, dahil gumuna ako sa pinagbabawal na droga, wala nang direksyon. Hirap na yung buhay ko noon. Nasa lugmok na sitwasyon si Widmark nang magkaroon ng pagkakataon ng kanyang ina na noon ay nasa Amerika na makausap ang kanyang anak. Dumating ng punto sa akin yung mismo ang nanay ko na nagsasabi kasi na mga nakakakita sa akin sa lugar namin na masyado na akong abuso sa droga. Kailangan ko nang iparehab. Kailangan ko nang ayusin yung buhay ko. Yun yung naging dahilan at daan para makapagbagong buhay ako. Sinunod ni Widmark ang hiling ng kanyang ina. Bukal sa kanyang kalooban na pumasok sa isang Kristiyanong Rehabilitation Center. Sa kanyang pamamalagi doon ay nagkaroon siya ng kaibigang pastor na tumulong sa kanya upang marinig ang tungkol sa wagas na pag-ibig ng Ama sa Langit. Naramdaman ko yung pag-ibig ng Diyos na meron palang Diyos na nagmamahal sa akin. Na merong Diyos na kayang magbago ng buhay, merong Diyos na kayang mag-ayos ng buhay na hindi kayang ibigay ng kahit sino. Yung pagtitiwala, ang Diyos lang ang nagbibigay nun eh. Hindi kayang ibigay ng kahit sinong tao. Yung salita ng Diyos ang nagpalaya sa akin. Nagkaroon ako ng pusong basag sa Panginoon dahil dito ko naramdaman yung kapatawaran na hindi ko naramdaman kahit saang lugar. Bagamat may hirap na proseso, magmula noon ay dahan-dahang tumalikod si Widmark sa kasalanan at nagsimulang lumakad sa pagmamahal at katwiran ng Panginoon. Dahil dito, madali niyang nagawang humingi ng tawad at magpatawad. Kasi hindi aayos ang buhay ko kung hindi ako natutong unang-una magpatawad. Doon ko naramdaman na meron palang Diyos na may plano ng buhay ko. Na meron Diyos na nagmamahal sa akin na handang itama yung direksyon ng buhay ko. Sa pagdaan ng panahon, naging aktibong miyembro ng recovery home si Widmark. Dahil sa malaking pagbabago sa kanyang buhay, naging direktor siya ng naturang grupo at dito niya naibabahagi ang milagro ng pagbabago na ginawa ni Jesucristo sa kanyang buhay.
Nagkaroon na rin siya ng asawa at binayayaan ng Panginoon ng mga supling. Maligayang maligaya ako na siya yung napangasawa ko. And I know, bigay siya sa akin ni Lord. Kapag bigay ni Lord, perfect. Sobrang saya kasi hindi ko naramdaman to noon eh. Kayang baliktarin ng Diyos eh. Lahat ng negatibong nangyari sa buhay ko, ginawa niyang positibo. Mahirap talaga kapag ang tao ay feeling rejected ng kanyang ama. Ha? Tsaka parang twice over siyang rejected doon sa kanyang biological father tsaka yung naging kanyang stepfather, di ba? Kasi ang ama ay inaasahan nung anak. Siya yung role model. So pag ang ama mo ay taliwas dun sa inaasahan mo, talagang nagkakaroon ka ng disorientation. Kumbaga sa siya ang haligi, ang pundasyon. Yet, bakit ganito? Pero napakabait talaga pa rin ang Panginoon. Imagine, He reached out to Widmark through a man of God who told him about the love of God. At dito natuto siyang magpatawad at tuluyang nakalaya sa bilanggo ng kanyang nakaraan. Ngayon ay maligaya na si Widmark sa kanyang gawain sa Panginoon at masaya na siya sa sarili niyang pamilya. Kayo po ba, you feel lost? You feel rejected? You need the love and acceptance of somebody important to you, like your father, like your mother. Tayo po ay mananalangin ngayon, sabay-sabay po ni Paring Alex at maging ang ating prayer center na mayat maya ay nagdarasal para sa inyo. Manalangin po tayong lahat. Panginoon Diyos, aking Ama, ako'y sadyang napakalungkot sa aking buhay. Napakarami ng tumanggi at tumakwil sa akin, maging ang sarili kong mga magulang ay nagkulang sa akin. Hinahanap-hanap ko ang tunay na pagmamahal. Napag-alaman ko ngayong araw na ito na Ikaw ang Diyos Ama na tumatanggap sa akin. Sa kabila ng aking mga kasalanan at pagkakamali, ako ay iyong tinatanggap, ako ay iyong minamahal. Sa katunayan, pinadala mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang pagbuwisan ang aking mga kasalanan, upang ipakita mo at iparama mo sa amin ang iyong pagmamahal. Dahil si Jesus ay nabuhay ng matuwid, siya ay namatay, pinagbayaran ng lahat ng kasalanan sa krus ng Kalbaryo. At siya'y nabuhay na muli. Hanggang ngayon siya'y nabubuhay at ipinadarama sa amin ang iyong pagmamahal at ang iyong kabutihan. Diyos Ama, patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan. Tinatanggap ko ang iyong pagpapatawad sa pamamagitan ni Jesus. O Jesus, ikaw na ngayon ang aking maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Ituro mo sa akin kung ano ang magandang plano ng Diyos Ama para sa akin. Ipakita mo sa akin, ipadama mo sa akin ang iyong pagmamahal. Maraming salamat Diyos Ama sa iyong pagpapatawad, sa iyong pagmamahal at sa bagong buhay na ibinibigay mo sa akin sa pamamagitan ni Jesus. Amen. Sumabay ba kayo sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text yes, space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0917-406-5001 at Sun number 0925-300-3000. Sa murang edad, naging katuwang na si Aying ng kanyang ina sa paghahanap buhay. Kaya't nang magtungo ang Operation Blessing sa bayan ng Malinaw, Albay, binigyan sila ng kapital para sa kanilang fish vending livelihood at napatignan sa mga doktor. Salamat po sa Operation Blessing sa pagtulong niyo sa amin. It became possible for us to alleviate their condition because of your continued support. Thank you for your help, and together we'll encourage people to love the Word, live the Word. Donate now. Visit www.cbnasia.org and click Give. Alas 7, sila tingnan. Sige, mami na. Ingat ka. Bunga ng pagiging mahigpit ng kanyang ama, inilihim ni Zenny ang relasyon niya sa kanyang naging nobyo. Natakot ako, sabi ko,
Ayokong malaman ng tatay ko kasi baka ako ikulong, baka ako hindi palabasin, baka hindi ako pagtuloy ng pag-aaral. Jenny, lagay ko nga sa ito. Nanatiling sikreto ang kanilang relasyon sa loob ng halos 1 taon. Subalit nang makapagtapos ng high school, kinailangang maghiwalay ang kanilang mga landas. Pupunta na ako ng Maynila. Kailangan ko tapusin yun. Pag-aaral ko sa kolehiyo. Sorry talaga, Zenny. Tanging mga liham ang naglapit sa magkasintahan. Ngunit isang araw, natuklasan ni Zenny ang isang masamang balita. Si Michael, yung kasintahan mo, may bago na siyang nobya. Hindi mo alam? Dalawa pala kami, so parang nainis ako. Simula noon, nawalan akong tiwala sa mga lalaki. Parang tingin ko lahat manloloko ba? Simula noon, parang nag-focus na ako sa pag-aaral ko ng pananay hanggang sa magtrabaho ako. Tapos kunin ako ng may-ari ng school na may shop sa Manila, nag-Maynila na rin ako. Bagamat hindi pa tuluyang napapatawad ni Zenny ang dating nobyo, muli niyang binuksan ang puso sa isang panibagong relasyon. Honest siya sa mga sinasabi niya. Hindi siya masyadong masalita, pero pag nagsalita siya, totoo. Makalipas ang 3 buwan, nagpakasal silang dalawa at kalaunan ay nakabuo ng isang pamilya. Ngunit isang desisyon ang kailangang gawin ni Zenny para sa kanyang mga anak, ang magtungo sa Saudi Arabia upang magtrabaho. Nag-aaral yung mga bata, paano pag nag-college na? Sabi ko, hindi natin kakayanin kasi 12 hours na nga yung duty ng asawa ko sa security guard. Ako naman nag-overtime, pero parang kasya lang sa pang-araw-araw, sa kailangan ng mga anak ko. Naghanap buhay si Zenny bilang isang mananahi roon. Sa kabila ng matinding lungkot sa Saudi, kumayod siya para sa kanyang pamilya. Pag wala akong sulat na dumarating, super lungkot. Iba yung lungkot na nadara mo. Sabi ko nga, siguro isang punta pa lang, hindi ko nakakayanin. Doon ay naanyayahan siya sa isang pagtitipon. Hindi ko alam, yun pala na yung calling ko. Pagdating doon, tamang-tama subject, forgiveness. Parang ako yung pinatamaan ng pastor. Nabuksan ang isip ni Zenny tungkol sa kapatawarang ibinigay sa kanya ng Diyos. 1 John 1:9, sabi nga doon ang Panginoon ay tapat. God is faithful and just to forgive you in all your sins and to cleanse you from all your unrighteousness. Isinuko niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Kaakibat noon ay ang pagsuko niya ng mapait na alaala ng dating nobyo na nagresulta sa kanyang pagpapatawad. Ayoko na pong magkimkim ng galit. Yung ang isinuko ko, sinurrender ko yon. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos at pinili niya akong maging anak niya sa milyon-milyon niyang anak. Di nagtagal, nagtungo siya sa Dubai upang ipagpatuloy ang paghahanap buhay bilang mananahi. Doon ay lalo pang naging mas malalim ang kanyang pagkakakilala sa Diyos. Taong 2012, bumalik siya sa Pilipinas upang maglingkod sa Panginoon. The greatest na nangyari sa buhay ko, yung minahal ako ng Panginoon at nakakilala ako sa Kanya. Bagamat isa ng byuda ngayon, masaya naman siyang naglilingkod sa Diyos kasama ang kanyang mga kapatid sa pananampalataya. Pinangahawakan kong verse ay sa Joshua 1:9. Be strong and take courage and do not fear and be dismayed because the Lord is with you and the Lord will go before you. At saka yung Jeremiah 33:3. Call unto me and I will answer you and I will show you great and mighty things which you do not know. So yung dalawang verse na yon, ano na yun sa akin, parang yung telephone directory ko kay Lord. Kung hihingi tayo sa Panginoon, it's a way of surrendering ourselves to Him. Na sa Kanya nang gagaling. Nagtitiwala tayo that He is the source of everything that we have. Ang pagsunod po sa magulang, pinag-uutos siya ng Diyos. Gaya ng sinasaad sa Bible sa Ephesians 6:1-3, ang sabi doon, mga anak, sundin ninyo
ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may pangako, ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay dito sa lupa. Mga kapatid, lalo na sa mga anak, huwag kayong maghihinanakit sa inyong mga magulang. Minsan, may nagagawa sila, nasasabi sila, hindi tama, but they don't have to be always right. Ang kailangan, ipakita ninyo ang inyong paggalang. Huwag kayong magre-rebelde. Sapagkat soon, kayo rin yung mga magiging magulang. But the important thing is, sinasabi ng Bible, sundin ninyo sila. Huwag nyo silang lalaitin. Sapagkat, ang sabi doon, yan ang pangako para humaba ang inyong buhay. Okay, gusto ko naman pong manalangin para sa pagpapatawad at sa kagalingan ng maraming mga manonood natin sa mga sandaling ito. Tayo po ay manalangin, yumuko po tayo. Amang banal, tunay na ikaw po ay dakila, makapangyarihan, ang Diyos na mayaman, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Panginoon, sa mga sandaling ito, kami po ay tumatawag sa iyo. Kami po, Panginoon, ay humihiling ng awa at kapatawaran sa lahat po ng aming nasabi, nagawa, naisip, na hindi po nakalugod sa iyo, lalo na po yung mga nasabi namin na sila po ay nasaktan at yung mga bagay na naka-offense sa marami. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Lord, we claim your promise that if we confess our sins, you are just and can be depended upon to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Salamat po, Panginoon, sapagkat dahil sa kapatawaran ninyo, muli, Panginoon, madirinig nyo na, Panginoon, ang aming mga dalangin. At Lord, even right now, as we are praying, Lord, nadidiscern ko na napakaraming mga tao na talagang sila po ay nagpupuyat nanonood ng programang ito dahil gusto nila pong makasabay sa panalangin ng kagalingan. Lord, salamat po sa iyong pangako na sa pamagitan ng iyong mga latay na tinamo habang ang aming Panginoong Jesucristo ay nakapako sa krus sa Kalbaryo, tinangay mo ang lahat ng aming mga karamdaman. Lord, right now, nais ko pong itaas sa iyo sa panalangin ang mga kabataan na ngayon ay meron po silang sakit, ubo, sipon, lagnat, meron po mga dengue, ang iba po ay nasa bahay lang, wala silang panggamot, ngunit sila po ay nananalangin in behalf also of their parents. Lord God, I claim and I declare, Panginoon, na sila ay pinagaling mo sa pangalan ni Jesus. Receive your healing from the Lord. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita, maging sa Biblia, na lahat ng karamdaman pinagaling mo. Lord, maging sa mga sandaling ito, meron po mga cancer patients, Lord. Meron pong may mga tumor, Panginoon, sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan at sila po nananalangin sa iyo na may pananampalataya. I release, Lord God, by faith, ang iyo pong kagalingan. Let your healing touch flow unto them, Lord God, from the crown of their head to the sole of their feet, in the name of Jesus, and by the power of your blood and by your stripes, Lord, release your divine healing unto them. Tanggapin po ninyo, sabihin po ninyo, I receive it, I receive God's healing, sapagkat ito'y matatanggap ninyo sa pamagitan ng pananampalataya. You are now healed in Jesus' name. Amen. Amen. Takot na takot ako. Kasi any moment, pwede kong mawala sa mga anak ko. Yung prayers talaga ng mga taga 700 Club, nakatulong. Natutuklap na siya. Yung doktor ang nagsabi sa akin na malaking milagro yung nangyari sa'yo. Totoo ngang walang imposible sa Panginoon. Ibahagi nyo naman sa amin kung kayo'y sumabay rin at naranasan ang kagalingang galing sa Panginoon. Pwede nyong i-text ang aming smart number 0949-888-8001. Globe 0917-406-5001 at Sun 0925-300-3000 o mag-post sa aming Facebook wall, The 700 Club Asia. Sa ating Big Monday Giveaway, mamimigay kami nitong mga papremyong ito sa ika-12 caller, texter at FB post na may tamang sagot sa ating question of the day. Ang ating tanong ay, kung alam nyo na ang sagot, tumawag na, mag-text o mag-post ng inyong sagot sa aming Facebook wall. Naghiwalay ang mga magulang ni Weng kung kaya't iniwan sa pangangalaga ng lola ang paslit.
Sa mga sulat na lamang nararamdaman ni Weng ang pagmamahal ng mga magulang na parehong piniling mangibang bansa. Dahil dito, lumaking di nararanasan ang pag-aaruga ng tunay na mga magulang. Yung gabay, yung yakap, yung pagmamahal na nanggagaling sa magulang, wala ako nun eh. Kaya talagang, alam mo yung buhay na hindi mo masasabing kumpleto kasi hindi lang physical na kulang, kung hindi emotional kulang din. Natutunan niyang magbisyo kahit noong nasa high school pa lamang at nang magbinata sa puntong ninanakawan ang sariling tahanan para magkaperang pambili ng droga. Pinunan niya ang kawalan ng pag-ibig na nararamdaman sa pakikipagrelasyon sa mga babae. Sa edad na 15 taon pa lamang, pinili ni Weng na makipag-live-in sa kanyang nobya. Wala naman masyado ang naggagabay sa akin. So, sinong kokopyahin ko? Sinong gagayahan ko ng kagandahang asal? Wala din eh. Pero kahit sa piling ng kinakasama, hindi maikubli ang lungkot na nararamdaman sa kanyang kalooban. Natutunan niyang ilubog ang sarili sa presensya ng ipinagbabawal na gamot. Nung tinikman ko, nagustuhan ko. Then nagustuhan ko, dumire-diretso na. Nalulong na ako. Hanggang nalulong ako, kaya natuto na akong kumuha ng iba't ibang gamit sa bahay para may pantustos sa drugs. Tapos dagdag pa doon yung galit mo sa mga magulang na wala naman pakialam yung mga yan. Sige na, sirain ko na lang yung buhay ko. Sa kinalaunan, hiniwalayan din ni Weng ang kinakasama. Pero sa pagkakataong ito, mas lumalim ang kanyang pagkakasangkot sa mundo ng droga. Wala, ganakaw na ako. Tapos nung dumating sa point na lahat sila, tinatago na nila yung mga gamit nila, yung ginagawa ko, kumuha na ako ng paraan. Pumasok na ako sa sindikato, kumuha na ako yung consignment. So, tinustusan ko na yung sarili kong bisyo. Sa lalim ng kanyang mga koneksyon sa mga tulak ng droga, ikinatakot niya ang maaaring mangyari kung pagpapatuloy niya ang pagsama sa mga ito. Dumating sa point na, alam mo yung kita ko lahat ng tao kasama ko sa bahay, takot na sa akin. Tapos, alam mo yung parang walang katuturan, parang ito gagawin ko ngayon, bukas, gano'n na naman, paulit-ulit, nakakapagod, pero ang hirap talikuran, ang hirap itigil. Alam mo yung gano'n na ano, dumating sa point na sabi ko, wala namang kakahinatan, gano'n na lang ng gano'n. Sinubok magbago ni Weng. Sa kanyang pagtalikod sa droga ay nakilala niya si Tiffany. Sa pag-aakalang si Tiffany na ang makapagdudulot ng pagbabago sa kanyang buhay, muling nakipag-live-in si Weng. Ganito ba yung tadhana talaga na nakalatag sa harapan ko na ganito yung mangyayari sa akin? So, dumating nga ako sa point na tinanong ko na ang Panginoon, sabi ko, ito ba talaga yung buhay na nakalaan para sa akin? Na bakit ganito yung nangyari sa akin? Simula bata, wala akong kamuang-muang. Hindi ko naman ginusto yun. Hiwalay ang magulang ko. Dahil hiwalay ang magulang ko, nagsimula yung pagre-rebelde ko. Ayan, lumalaho ako, nasira ako yung buhay ko. Sa pagkakataong ito, hinanap na ni Weng ang tunay na solusyon sa kanyang buhay. Nagkataon namang isang kaibigan ang nakipagkita sa kanya at ikinuwento ang pagbabagong nangyari sa sarili nitong buhay. Nanliit ako, sobra akong nakonsensya mga ginawa ko. So yun yung time na nagpasya ako na tanggapin siya bilang Panginoon ko tagapagligtas kasi pagod na ako. Isa sa mga binago ng Diyos sa buhay ni Weng ay ang kanyang desisyong iwasto ang kanyang relasyon sa kinakasamang babae. At dahil may anak na sila, minabuti pa rin ni Weng na magpakasal. Sinabi ko, gusto kong gawin tama lahat ng mali, lahat ng baluktot na dinaanan ko sa buhay ko. Pwede ba tayo magpakasal? Praise God kasi tinanggap niya yung offer ko. Tapos nung pagka-uwi ko nung time na yun, yun na, nagplano kami na magpakasal. Iniwasto ng Panginoon ang buhay pamilya ni Weng. Naputol ang tadhanang bumalot sa kanyang buhay. Pero ang higit na importante ay ang pagpapatawad ni Weng sa kanyang mga magulang. Actually, yung pinakamahirap yung mapatawad mo yung tao na sumira ng pamilya mo. May ganon. Pero na nakita ko yung ako mismo pinatawad.
ng Panginoon Diyos. Hindi ko pwedeng hawakan yung galit na meron ako sa mga magulang ko. Bagkus, inisip ko na baka sila din, hindi din nila na-experience yung pagmamahal na nanggaling sa Kanya, kaya hindi din nila alam kung paano magmahal. So ngayon, I always see to it, pagkasama ko yung tatay ko, yung nanay ko, pag nagbabakasyon sila dito, talagang sinasabi ko sa kanila na mahal ko sila. At yun yung maganda dun natuto ko magpatawad. Kasi nakita ko paano ko pinatawad ng Panginoon Diyos. Ang pagbabagong ginawa ng Diyos kay Weng at sa kanyang pamilya ay patuloy na kanyang ibinabahagi sa mga kabataang kanilang tinutulungan. Alam mo yung feeling mo na basura ka, na wala kang pwedeng ipagmalaki sa Kanya, na dumating sa point na, alam mo yung feeling na dinampot ka sa putikan, at ipinakita niya na, Weng, kahit ano ka pa, kahit ano pa yung dinaanan, alam mo yung feeling na hindi niya isusumbat sa'yo, bagkus yayakapin ka niya, dadamputin ka niya, tutulungan ka niya, papakita na mahal ka. Alam mo, Mare, yung nangyari kay Weng ay nagpapakita lamang that those persons who are considered difficult to get along with, ito yung mga taong hindi nga nakaranas ng mga magagandang bagay. Their needs were unmet. Hindi sila nakaranas ng pag-ibig, ng proteksyon. So, ibig sabihin, ito yung dark side ng human behavior. At ang makakapagpalaya lamang sa kanila ay yung ang salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, ito ay nararamdaman from the inward. At sabihin ko nga na hindi ito magagawa lang ng effort ng tao kundi sa biyaya ng Panginoon. Ibig mong sabihin, pare, yung mga siguro yung may mga bad behavior, ika mo nga. Correct. Yung mga pinanggagalingan yan. May history or may kulang sa kanilang buhay, kagaya ng napanood natin sa mga kwento ngayong araw na ito, na ang mga taong ito ay napabayaan, hindi nakaramdam ng pagmamahal sa mga magulang. Kung kaya siguro dapat unawain din natin sila. Pero kagaya ng sabi mo, ang tunay na nagpapalaya ay ang Diyos, ang kanyang salita na buhay. It is alive and active. And it can do wonderful things to a human being. And one of them being receiving God's forgiveness and love and freedom. Ganyan po ang ating Panginoong Diyos. And we want to just remind our viewers right now, lalo na yung mga magulang na nanonood po ngayon, ang Ama po ang siyang haligi ng tahanan na nagsisilbing suporta sa katatagan ng pamilya. Siya ang leader at inaasahang magkakaloob sa lahat ng pangangailangan ng pamilya. Siya ang pangunahing magdidisiplina sa mga anak at gagabay tungo sa landas ng buhay na ayon sa kaloob ng ating Panginoong Diyos. Sa mga tungkuling ito na nakaatang sa mga ama ng tahanan, may pag-uutos po ang ating Diyos na ating mababasa sa Ephesians chapter 6, verse 4. Ang sabi po doon, Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Sa wikang Tagalog, ang sinasabi, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Naway nakapagbigay kami ng panibagong pag-asa sa mga kwentong inihatid namin sa inyo. Sa ating mga magulang, let us be like Jesus in discipling our children and leading them into the right path, just as Jesus loves us and leads us on the right path of life. Love the Word, live the Word. God bless you more and more. See you next time. Ngayong Martes, Let's define love. love is helping others. Kasi po naranasan ko kung paano matulungan. Love is forgiving. Masakit man yung nangyari, pero masaya na rin kami. Love is kiligmatch. I want to change your last name. Oh, a husband. Kasing init ng summer ang ating love stories. At ang aming prizes sa Love Me. Love May. Tampok sa The 700 Club Asia Martes, alas 12 ng gabi sa GMA pagkatapos ng alisto.